Puntahan natin mga kalakwatsa ang sinasabing Sea Cloud na para ka na ring pumunta ng Sagada. Dito lang yan sa Tanay Rizal, time check 4:41 pa lang ng umaga. Dito pala ako sa basement manggagaling palabas ng building. Medyo i-forward ko na dahil nasa pinakailalim ako. Siguro aabutin ng 1 oras at kalahati ang aking biyahe. Papunta sa destinasyon natin, bali sa Marcos Highway tayo dadaan. Pag ganitong oras, hindi pa traffic doon. Kunting tips lang mga kalakwatsa. Pag ganitong makinis ang floor basement, iwas kayo sa may basa o may tubig. Lalo pag nakamotor kayo, dahil kahit anong bago ng inyong gulong dumudulas talaga siya. Kaya doble ingat. At dahan-dahan lang tayo, dapat mga 20 kph lang takbo natin. Papalabas na pala ako ng building. Nasa Marilake Highway na ako ngayon. Time check, 5:46 na ng umaga. Pasikat pa lang ang araw at ang lamig ng hangin na tumatama sa'yo, kaya nakakaantok kapag ganito medyo mapapapikit ka talaga. Ganito pala dito, pag sobra maaga ka bihira mga sasakyan, lalo na nakamotor. Kaya mabilis lang tayo makakarating nito, ang ganda ng daan dito. Malaki tapos puro bangkingan, kaya dapat sakto lang takbo natin dito. Dahil pag nagkamali ka ng tansya, pwede ka mag-overshoot. Kaya marami dumadayo dito para ma-experience nila yung ganito. Para na rin ma-enhance nila ang kanilang skills. Sa pagmomotor ito na rin ginagawang training ground ng mga pro racing para mag-practice. Pero hindi siya advisable sa mga newbies. Katulad ko na hindi magaling mag-banking. Tama na sa atin chill rides lang para iwas tayo sa aksidente at makadamay pa tayo ng ibang tao. Huwag na tayo magpasikat pa sa mga namimitik ng litrato. Lagi nating isipin may pamilyang naghihintay pa sa atin. Enjoy lang natin ang moment habang nagmomotor tayo, nakaka-relax ang ganito. Hindi ko alam sang lugar na ito pero malapit na tayo sa ating pupuntahan. Time check 5:54 na ng umaga, 1 oras din tayo dumaan sa mga bangkingan. Bago makarating dito, wala pala ako kasama, laging solo rides lang tayo mga kalakwatsa. Kaya hindi tayo makakuha ng magagandang shot, sariling sikap lang. Papasok na ako sa lugar na ating pupuntahan. Ganito daanan dito, lupa lang, walang kalsada. Medyo may putik pa daanan, kaya bagalan lang natin ang takbo. Saka pag umuulan maganda nang iwan na lang natin mga sasakyan natin sa may tindahan bago pumasok dito para mas safe pa tayo. Hindi ka naman maliligaw dito dahil deri-deritso lang daan kahit walang signage na nakapaskil or hindi ko lang talaga napansin dahil nakafocus tayo sa madulas na daan. Huminto ako rito, akala ko kasi dito na ang ating destinasyon, hindi pa pala doon pa sa unahan. May napansin akong bahay sa bahaging ito at may nakatayong tao sa gawing kaliwa. Kaya nagtanong muna ako kay kuya kasi baka naliligaw na tayo. Buti na lang at tama ang ating daan. Pagdating sa bahaging ito ng daan dito na ang very challenging kasi masusubukan talaga ang tibay ng ating mga motor. First time ko palang susubukan ang aking body na ADB 160. Kung adventure bike talaga siya sa ganitong klaseng daanan. Sa bahaging ito palang parang ayaw ko nang magpatuloy dahil sumasayad na ang ilalim ng aking motor sa putik. Kaya lang hindi tayo makaikot ang tataas ng lupa sa gitna ng daanan. Kaya tumuloy na lang din ako dahil andito na rin tayo. Hay ano ba yan, ayaw ko na umulit sa ganitong lugar, ang hirap ng daanan. Kawawa motor ko, punong-puno na ng putik ang gulong, nahihirapan na tuloy umabante. Di ko rin alam kung malayo pa ako, nasa huli talaga ang pagsisisi. Wala na tayo choice kung hindi dumiretso. Kinakabahan kasi ako na baka mas malalim pa putik sa unahan. Kawawa naman ako, baka mas stuck lang tayo sa putik, ang bigat pa naman ng motor ko.
135 kilos. Paano ko matutulak to mag-isa lang ako? Grabe na ang putik dito, isang buong daan. May tubig-tubig pa kaya halos ayaw na umikot ng gulong ng motor ko. Na-stuck na nga ako sa may bahaging ito dahil sa kapal ng putik. Buti na lang may napadaan na tao, tinulungan tayo. Di ko lang nakuhaan ng video. Maraming salamat kay Kuya. Ito itsura ng aking motor pagkarating ko sa aking destinasyon. Puno ng putik ang dalawang gulong. Nakarating din tayo dito sa Tarasagulod, Tanay Rizal. May advisory sila dito na mababasa mo agad bago ka pumasok ang sabi. Huwag natin iwanan mga basura natin bago tayo umalis at pitasin mga bulaklak dito. Wala ring problema sa mga hayop. Mababait sila, mag-chill at enjoy the view lang talaga tayo dito. Open na sila ng 5 AM hanggang 11 PM ang entrance fee dito. 120 pesos per head, sulit naman sa ganito kagandang lugar. Ang taas ng lugar na ito, tanaw mo magandang tanawin sa ibaba at nagtataas ang mga bundok. Parang wala na tayo abotang sea cloud dahil tinanghali tayo sa sobrang hirap ng daanan. Meron din silang mga rooms dito para sa mag-overnight. Kung gusto nyo talagang makita ng mas maaga ang kagandahan ng sea cloud dito sa Tanay Rizal. Goods for couples lang ang ganda ng mga design. At meron din sila ditong kubo na pwedeng stambayan. Pag kayo magbre-breakfast or magkwentuhan kasama mga kaibigan at pamilya habang nakatingin sa magandang tanawin, siguradong makakalimot ka sa iyong problema. Ito naman sinasabi nilang mga bulaklak na bawal pitasin. Akyat pa tayo ng kaunti para sa mas magandang tanawin na sea clouds. Medyo malanit na sa balat sikat ng araw at ako palang mag-isa ang andito, wala pang ibang tao. Sakop pala ito ng Barangay Laiban, Tanay Rizal. Punta na tayo sa pinakamagandang place kung saan tanaw mo ang lahat at talagang dinarayo ng tao para kumuha ng magagandang litrato at ang kanilang pinagmamalaking lugar dito. Habang papalapit na tayo, unti-unti na natin natatanaw ang sea clouds, kaya lang hindi na siya ganong kaganda dahil kakaunti na ang fog. Ang taas na kasi ng sikat ng araw, pero maganda pa rin siya lalo pag personal mo nakikita. Kaya puntahan nyo na rin ito mga kalakwatsa, masagahan nyo nga lang ang punta dito. Hanggang dito na lang ang aking videos. Kung nagustuhan mo ang video ko, baka pwede paki-likes and subscribe na rin ng ating page para makapag-upload pa ako ng mga kagaya nito na pwedeng puntahan na nakamotor kasama ang partner mo at mga kaibigan.